Isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. Isang babae na nababalutan ng araw. May buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay korona na may 12 bituin. Ang babaeng ito ay nagdadalang tao. Siya ay sumisigaw sa sakit ng panganganak. Isang ina, ngunit higit pa sa karaniwan, na marami ang naniniwala na ang babaeng ito ay sumisimbolo sa bayan ng Diyos. At sa pananaw ng mga Katoliko, ito ay may kaugnayan kay Birheng Maria, ang babaeng nagluwal sa tagapagligtas. Ngunit habang siya'y naghihirap, isang pangtanda ang lumitaw sa langit. Isang malaking pulang dragon, may 7 ulo, 10 sungay, at 7 korona sa kanyang mga ulo. Ang dragon na ito ay walang iba kundi si Satanas, ang kaaway ng Diyos. Hinintay niya ang kapanganakan ng bata. Handa siyang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Isinilang ang bata. Isang lalaking anak na maghahari sa lahat ng bansa gamit ang bakal na pamalok. Ang batang ito ay walang iba kundi si Jesus. Ngunit bago pa man makapinsala ang dragon, ang bata ay inagaw at dinala sa trono ng Diyos. Nagkaroon ng digmaan sa langit, si Arkanghel Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon at sa kanyang mga kampon. Isang matinding labanan, liwanag laban sa kadiliman. Sa huli, natalo ang dragon. Itinapon siya sa lupa, galit ang dragon. Hindi niya naabot ang bata, kaya ang babae ang kanyang pinuntirya. Ngunit binigyan ng babae ng 2 pakpak ng malaking agila upang siya ay makatakas sa ilang. Ngunit hindi pa rin tumigil ang dragon. Nang hindi niya mawasak ang babae, ang kanyang galit ay ibinuhos niya sa mga nalabi niyang anak, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ang kwento ng babae at ng dragon ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng patuloy na labanan ng mabuti at masama. Isang paalala na may labanang espiritual na nagaganap. Ang kaaway ay tunay, ngunit ang tagumpay ay nasa Diyos. Sapagkat ang dragon ay natalo na, at ang Diyos ang may huling salita.